POV nga pala ang ating gagawin ngayon kasi fixie lang ang ating gagamitin. So wala tayong stick na gamit or wala. Lagay ko lang dito siya sa ating chest o sa ating leeg para POV o kahit papano makapag-video tayo ng ating biyahe. Silver Lake tayo ngayon. Ewan ko kung maraming order, pero may nakikita ako dong nag-aabang, nakamotor. Siguro hintay-hintay lang tayo. The time now is 3:28. Ito lang yung nakakabago dito, guys. Siyempre maghihintay ka. Parang naghihintay na tayo dito ng 15 minutes or wala pa, mga 10, almost 15 minutes, pero ayun, tagal syempre kailangan mo naman maghintay ng offer ng order, hindi naman pwedeng madaliin natin, di ba? Yun lang nakakabagot, minsan nakakatamad yung excited ka lumabas, tapos pagdating mo doon sa hotspot o pagdideliveran mo, wala naman pa wala kang marireceive na order pa. Kaya minsan mas maganda talaga yung mga rush hour ka umaalis. Meaning to say, yung lunchtime, 6 p.m., ganyan. Pagka yung mga alanganing oras, like now, 3:40 na, medyo mahirap makakuha ng order. Pero, hintay-hintay lang tayo, malay mo meron. Guys, lipat tayo pwesto. Wala tayong makuha talaga dito sa ating unang pwesto 20 minutes na rin siguro tayo. Wala tayong makuha. Parang malambot ata yung gulong ko sa likod Check ko nga muna. Wait. Parang lumalambot yung gulong ko sa likod. Pero okay naman. Kaya naman. Mabigat lang siguro yung ating dala. Kasi may mga dala-dala ako dito sa harap. Plus, syempre ako pa, bigat din. Medyo malambot, pero sakto lang. Kasi pag masyado naman matigas, masakit na, sakit na sa katawan. So, sakto lang. Lipat tayo dito sa kabila. Sana may makuha tayo dito, no? Samahan nyo ako. So guys, POV lang tayo ngayon kasi nga wala akong lalagyanan dito sa bike ng handycam o ng sports camera. Kaya ganda ng panahon. Kanina, maambon. Ngayon, may araw na. Plus, hindi na umaambon, no? Ganda ng panahon ngayon. Kala ko, uulan pa kaya nag-jacket ako. Pero mukhang hindi naman, Lakas ang hangin, guys. Woo! You're okay. You're okay. Guys, may na-receive tayong first order. It's $4. 0.6 miles. Pakababa. Pero okay lang. Buhay naman natin to. Dito na tayo sa tapat. Racing Canes. Dito tayo.
Eh, walang order. Ganun talaga pag walang order. Accept mo na lang kung anong meron, di ba? Kasi wala ka naman nag-effort na tayo lumabas eh. Para karoon naman tayo ng order. First time kong gagawin to guys. Pick up siya sa store pero tayo yung order ng customer. Tayo rin ang magbabayad using our red card. So, first time natin gagawin. Check natin kung paano yung gagawin dito. Tara. Yes, it is. Yeah, there you go. And I think one large lemonade right there. Alright, it's gonna be 41 coming in. Are you doing DoorDash? Yeah, I am. Where are you from? Just like 5 minutes, 10 minutes from here. No, where are you from? Me? Yeah. Originally, I'm from Philippines. Philippines? Yeah. But you was born here, right? No, I'm not. Yeah, I saw your, like, have a channel or Yeah, I do. On YouTube, I'm just, taking a video for more like, of follower or what? I'm sorry? More of follower or what? No, I don't have a lot. Actually, I'm just using this for like safety in the street because I'm just using a bike. Ah, At the same time, I'm recording it, posting it in YouTube, just for a hobby, just for something. Not full time. hobby, right? Yeah, appreciate it. Not a full time. You working full time? No. All right, brother. See you. Nice to meet you. Take care. Diamond. Is this the one? Yeah, Diamond Key. All right. Large limited. Thank you. Appreciate it. So guys, papunta na tayo and it's 0.6 miles. Actually, nagdagdag si DoorDash ng isa pang order. Same, orderin mo ulit at tapos i-deliver mo. Pero hindi ko na in-accept kasi daming tao. Parang feeling ko matatagalan. Anyway, okay lang naman sana kung matagalan pero I think I'm done for like ordering tapos delivering. Ang smooth naman, madali lang naman yung nangyari. I-order mo lang siya. Tapos ang ginawa doon sa Raising Cane's, tinanong niya kung DoorDash daw yun. Ang ginawa is siya na lang mismo nag-check para mas mabilis yung transaction, yung pag-order, which is much better nga. Kasi nakalagay kasi kay DoorDash, wag daw ipakita. Don't show it to the employees yung order or yung cellphone na kung ano yung orderin. Pero it's easier pagka pinakita mo kasi, di ba? Kabisado na ng mga employee yun . So isang tingin lang nila, alam na nila kung ano yung orderin mo. So smooth naman. Daming tao guys. Daming tao sa Raising Cane's. Anyway, tapos na. Papunta na tayo dun sa ating i-deliver. Ito is $4 lang to. 0.6 miles, walang tip to, sigurado. As is yun lang to. Pupunta na tayo, tara. Lakas ang hangin. Medyo paakyat to. Pero hindi naman ganun kataas. Yun ang mahirap pag naka-fixie ka, pag naka-manual bike ka lang, ramdam mo yung mga steep hills, steep street ng mga ganito. So hindi naman to ganun kataas pero still naka-bike ka lang, di ba? Medyo mainit sa hita. Tayo. Parang feeling ko talaga medyo lumalambot yung gulong natin sa likod. Alam mo yung pagka nalulubak ka, medyo nagwiwigil. Tendency kasi pagka ganun kasi, medyo lumalambot na siya. Huwag naman sana. Maglakad tayo pa uwi.
Naalala ko tong lugar na to guys. Nakapag-deliver na ako dito. Stiff to dito. Hindi naman naswertehan pa natin. Dala natin yung fixie. Ito pa tayo napunta. Woo! Medyo hingal na ako. Bale, ilang 2 minutes. Sabi ni Google Maps, 2 minutes, or Apple Maps, 1 minute. Kakanan daw tayo dito. Tara. There you go. Thank you, appreciate it. So, na-deliver na natin siya guys. Lumabas yung tao dito. Akala ko doon. Ang hirap din hanapin ito. Walang number yung bahay nila. Dito lang. Ang hirap niyan. Anyway, na-deliver na natin. Yay, may $4 na tayo. Look at this guys. Oh. Sobrang steep. Tingnan natin. Fixie. Hirap. Pag-fixie, dala mo talagang mapi. Mahirapan ka. Stop. Minsan kasi maganda magpalit-palit ng gamit. Alam mo yun, hindi ka nagsasawa. May challenge lagi. So kanina, paahon tayo. Ngayon, of course, pababa na. Hindi tayo pwede ng sobrang baba at katakot. May preno naman yung fixie natin sa harap. Pero of course, pagka mga pasulong, hindi ka naman pwedeng pumreno ng, alam mo yun, ng malakas sa harap at baka bumaliktad tayo. Kaya alalay pa rin. At dito nga sa biyaheng ito, nakapag-decide na rin ako na umuwi na lang. Gawa ng sabi ko hindi naman ganun karami o hindi ganun ka-busy si DoorDash today or that day. Kaya sabi ko ihinto ko na si DoorDash at medyo pahapon na rin. At mga gantong araw kasi mabilis bumaba yung araw dito sa amin. So around 4 or mga 4:30 pa lang parang gabi na dito sa amin.